Morning mga boss and welcome back to our channel. And mga boss, meron ako napanood kanina mga boss na yung mga gabinete daw ni PBBM may nagkanya-kanya ng alisan o kagaya ng napanood ko kanina na si Executive Secretary Lucas Bersamin umalis na doon ng ibang bansa. Iwan ko lang mga boss kung gaano katotoo ito. At umalis na doon sa Malacanang. So, hindi natin alam mga boss kung totoo o hindi. Pero, yun yung napanood ko doon sa balita kanina. So, ayan mga boss, pakinggan ulit natin itong mga statement ng mga nagrarally. Ayan, dito sa EDSA. EDSA Shrine. So, lumayas na! Ayun, layas na din kayo mga kabinete ni Bongbong Marcos! Huwag na kayo magpaiwan yan! Magpapati kayo! Pati kayo ha! Magpati kayo! Akin ang mga tao dahil sa galit nila sa bangag na Pangulo. Ano sa tingin mo magiging nito? Tawag dito, maging epekto nito sa pamumuno ni BBM ngayong tumakas sa kanyang executive? Kung nilayasan na ni Bersamin si Bangag, aba, susunod na ng mga kabinete niya. Ngayon, malay ko, nauna na nga si Marcos maglayas Di ba na sa mabulod? Ngayon, walang balita na niya. Hanggang nandun na sa Paway. Paway, Ilocos. Paway, Ilocos. Sinisecure na daw siya doon sa mga pilit sundalo. Totoo yan. Na nandun daw sa Paway. Nandun yung mga tangke. Nandun yung mga tangke. Nandun siya, sinisecure. Ang akala ni Bongbong Marcos na nagtago siya ng Paway, yung mga nag-secure sa kanya, magbantay ka Bongbong dahil tatakas. Sila ang magpusa sa iyo. Sila ang magpusa sa iyo, yung mga nakabantay. Akala mo binabantayan ka nila? Hindi, dahil kanitin ka na sa iyo. Dahil may mga pamilya yan ang beneficio mo. Yung pera nila nilakaw mo. So, yun ang bantayan mo. Kaya nga, magtawag ka na rin kung nasa Paway ka. Magtawag ka na rin ng helicopter ng Amerika at aeroplano at magpahatid ka na sa Hawaii. Hindi na sila tinatanggap sa Amerika. Aba, hindi na pala kayo tinatanggap sa Amerika. Kawawa ka naman. Saan ka pumunta? Ang aambon daw sa kanila. Marami naman ngayong mali-malitang trilyong piso na tinakaw. Trilyon. Akala ninyo, yun ang gagastusin mo sa mga kasong harapan nyo. Hindi! Alam mo ba, kung may bago ng presidente na makaupo sa Malacanang, yung pera ninyo kinalakaw, gawin niyang big dahil hindi na yan magagamit at na-print na kami ng bagong pera. Equivalent sa ninakaw ninyong milyones para yun ang ipaikot namin sa bansa para umunlad uli ang ekonomiya. At yung mga pera na nakaw nyo, wala na yung silbi maging piki na yan. So wala na kayong pampayan sa abogado at korte. Makukulong kayong padulog na sa kulungan. Kasi, ano naman masasabi nyo na nagpapalit daw sa pwesto ni Bersamin si Recto naman daw po? Nako! Wala na ang papalit yan. Bakit? Wala na sila. Bakit palitan ni lumayas na kasi nalayas na. Tingin nyo, kayo pa rin dyan, wala na kayo. Kaya nga, kayong lahat ng kabinete. Sige, sa Bisaya pa, mag-ipos na kayo, magdala kayo sa Udlan at sa Kabanig. Doon kayo sa ibang lugar, magtago. Yosek, ano ba magiging epekto sa investigasyon ng DPWH itong dating sekretary na tinunuan ay pinatakas na din una ni Marcos? Ano ba naman ang silbi? Kung pinatakas, ibig sabihin, right is here. Guilty. O ano bang silbi na naisiyan? Ano bang silbi ng mga investigasyon? Wala na. Dahil lumantad na ang resibo mo, Bongbong. Si Saldico yun. Doon ang lumantad. Kaya nga, sayang na sayang ka na. Nagpakuha tayo ng mic para makapagod tayo gusto magsalita. Wala, sayang na Bongbong yung mga investigasyon mo. Dahil wala nang kabuluhan yan. Bukong-buko ka na. Kaya po mga
Sumigaw kami noon na, bring it on, Tatay Digo. Ngayon, ikaw na ang nagsalita na, bring him on, sabi ko, dahil patayin ninyo. Gago, baka, buti pa, ayusin mo na magkago mo. Sige, huwag ka nang bumalik sa Malacanang. Dahil yun, niluso na lang Malacanang eh. Masaya na ba lahat lumayas sa Sibil sa amin? Masaya na ba kayo lumayas sa Executive Secretary Bersamin sa opisina sa Palasyo? So ngayon, ang susunod na lalayas, siyempre, ang presidente, pero magtakor, nagtakor na doon si Bongbong Marcos. Patalunin na sa ilog. Ha? Patalunin na sa ilog. Hindi nagtakor na doon dahil ang isang bangag, ayun, pinaggramo na kayo ng bukina na ubos kayo. Ha? Because Bongbong Bangag is consuming 29 grams a day. Trip na yun. Trip na yun. Kasi may nagsintutan na daw sa Malacanang, may nagsampanan na, aba, magulo na sila. Alam mo, sa inyo niya, wala na sa katinuhan niya. Sabi niya, sabi ko, ako wala sa iyo. Bigyan kita ng witness protection. Nasa ombudsman ka, hindi ka nag-iuli. Ano ka ba? Hindi naman yan si Asik. Wala na nasa katinuhan. So, bangag na kayong lahat. Kung umalis sa Sibil kami, wala na ibabalik dyan. Kasi, Sibil sa amin, ito, mauna pa yung magtago. Kaya ko ba wala na mag-igo? Wala na yung bayan. Wala yan. Magtago na yan si Rico. Wala. Wala. Rico. Walang Rico. Diba? Wala yung mga... Hindi nasabi na katulad niya yung dating sekretary sa Kasi sa photo na, DPWH. sino ba ngayon Secretary mo natatanggap naman ng mga posisyon bago? ay pinalayas namin ni Marcos para Wala nang tatanggap. Dahil, mawala ng sa mawawala lang po sila. Ngayon mga boss, so kanya-kanya dong pulasan itong mga yung mga sekretary ni BBM. Ayan, yan pinag-uusapan nila yung pag-alis ni Executive Secretary Bersamin sa Malacanang. So siguro di niya kaya na i-depensa ayan itong si Presidenta BBM dahil ang isa din kasi sa trabaho niya ng Executive Secretary ay dipinsahan yung presidente. So baga kung ano yung statement ni BBM ay si Bersamin yung ano sa taong bayan yan mag-explain or magpaliwanag. So siguro nahirapan na siguro mga boss kasi nga dahil dito sa pagkanta ni Saldico, kaya talagang apektado sila rito. So malamang sila Saldico ngayon ay hinahanap nila yan, hinahunting nila malamang yan mga boss. So kayo mga boss, ano yung mga opinion nyo dito? Ayan, please comment down below at paki-like, share and subscribe. Yan, pakipindot naman yung subscribe button dyan mga boss at baba. Ayan, maraming salamat. Hanggang sa muli.